Tagal ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang sa patuloy na pagdinig ng Senado sa kasambahay na minaltrato di umano na si Ginang LV Vergara ng kanyang amo na si Pablo at Franz Ruiz. Mas lumilinaw na ang mga pangyayari sa katotohanan kung paano ito inabuso at binulag ng kanyang amo. At ito na nga mga kababayan, sa naging pagdinig ng Senado patungkol sa kasambahay na inabuso na si LV Vergara, ay minsan nga nitong sinabi na may isang pulis di umano na nagduro-duro sa kanya at tinakot na dadamputin siya. Kaya hindi ito nakapagsumbong dahil sa di umano'y takot nito sa pulis na babae. At ang pulis na ito ay si Lisa Palabay na ayon kay Ginang LV ay kamag-anak di umano ng kanyang amo na si Franz Ruiz. Dahil minsan narinig niya di umano ito na tinawag ang pangalan ng babaeng pulis na si Lisa Palabay. Ngunit sa naging pagdinig, tila nagkalaglaga na ang dalawa na di umano'y magkasabwat dahil nang tanungin ni Senator Tolentino ang pulis na babae ay mariin itong itinanggi ang pagkakaugnay niya sa pamilyang Ruiz. Wala di umano itong dugo na kamag-anak niya ang Pablo Ruiz at Franz Ruiz dahil ito ay nanggaling di umano sa San Jose Occidental, Mindoro. Ang tanong ngayon, sino kaya nagsasabi ng totoo sa kanila? O hindi na nito kinilala pa ang pamilyang Ruiz dahil alam nito na madadawit ito sa pagkakamali ng mag-asawang Ruiz. At kasi po, kasabi po sa akin ng amo ko ng babae, may kamag-anak daw po siyang pulis. Sino ang kamag-anak niyang pulis? Si Ma'am Lisa po. Tanongin kita, Ma'am Lisa. May kamag-anak mo ba yung sinasabi na amo nga ni... banggitin mo yung pangalan, LB. Sino yung amo na nagsabi sa'yo na may kamag-anak siyang pulis? Yung pong babae. Sino nga? Si Franz po. Franz ano? Garcia po. Franz Garcia. Ruiz po. Franz Garcia Ruiz. May kamag-anak daw siyang pulis. Sinabi sa'yo kung sino kamag-anak niyang pulis? Pag may bumibili po doon, naririnig ko po ang binabanggit niya pong Lisa. Daw ang kanyang kamag-anak? Opo. At yung Lisa naman, nakaharap mo? Pag nung sabi ng amo kong babae, nung hindi pa ako bulag, tumulong daw po ako sa may tindahan, sa loob ng tindahan. Ito yung gasolinahan? Opo, sa may tapat po namin yan. Nakaharap mo yung Lisa? Opo, pag bumibili po siya ng mga prutas, humihinto po yung motor niya doon. Naka-uniforme? Opo, minsan po naka-civilian. So nakilala mo? Opo. Na yun ang Lisa? Opo. Kaya hindi ka na humingi ng tulong? Opo. Mr. Chair, naalala mo ba yung hugis ng Lisa? Hugis ng katawan? Opo, mataba po siya. Ano, maganda? Medyo po, maganda po siya medyo. Mataba lang po. Malabo na talaga mata ninyo, ano? Ano pa? Bukod sa mataba. Yun lang po, nakatataon ko. Sobrang taba po niya. Ano? Mahaba ba buhok? Maikli buhok? O... Hindi ko po napansin. Basta po yung katawan niya lang po napansin ko. Lagi po siya nakapuyod nakapulupot po yung buhok. Ma'am Lisa, kamag-anak niyo ba si Franz? Hindi po, Your Honor. Sa degree of consanguinity and degree of affinity, Your Honor, hindi po. Wala. Wala po. Doon po sa statement ni LB, ang sinasabi niya po, Your Honor, ang kamag-anak ko daw po is si Mr. Jerry Ruiz. So, both po yung mag-asawa, wala pong dugo na nananalitay na kami kamag-anak, consanguinity and affinity, Your Honor. Aling LV, Po. ikinakaila ni Ma'am Lisa na hindi sila magkamag-anak ni Franz Ruiz tsaka ni Pablo Ruiz. O yun po lagi pong binabanggit sa akin ng amo kong babae nang may kamag-anak daw po silang pulis eh. Na Lisa ang pangalan. Opo. Ikaw lang ba ang Lisa sa police force? Kung sa buong Occidental po, hindi ko po alam. Pero sa Mamburao, MPS po, ako lang po ang Yung Lisa. description niya fits you properly. Yes. Sabi, maganda ka. Sabi, mataba ka. Wala po kaming dugo, Your Honor, na magkamag-anak. Kamag-anak ko yung mag-asawang Pablo and Franz Ruiz.
Dahil ako po ay from San Jose Occidental, Mindoro. So, ang pagkakaalam ko po sa kanila is from Benguet. Ma'am Lisa, nasa nawala na yung technical. May larawan dyan kanina ni Manang LB. Papakibalik. Yan. Nung nakakaharap mo ba si Manang LB, ito na yung itsura niya o yung itsura niya ngayon? Yan po yung nasa picture, Your Honor. 2020, maiksi po ang buhok niya. Pero hindi ko po masyadong maano yung mukha kasi napahapyaw lang po ako ng ganon at nagbubusina na po yung mobile. Kailangan na namin bumalik sa police station. Ito yung nakita mo siya noong 2020. Ganyan ang itsura niya. Yes, Your Honor. So, yung sinabi niya kanina, kasi ang sabi mo ngayon, pahapyaw. Yung sinabi niya kanina na pinagagalitan mo pa siya, dinuduro-duro pa ba, LB? Ano bang... Opo, tinuturo-turo niya po ako. Sabi ba ng duro-duro? Ganyan po. At tinuturo na ganon. Opo. Let the records reflect that the complainant here, Manang LB Vergara, is shown pointing her finger to reenact what was done to her. So tinuturo-turo ka ganun habang nagsasalita. Hindi mo naman nakikita tong kamay ko eh. So pakiulit-ulit, habang kinakausap ka ni Ma'am Lisa, anong ginagawa? Anong ginagawa? Pakimusta mo. Kawawa, pag inulit mo pa yan, dadamputin na talaga kita. Tinuturo yung kanyang daliri sa mukha mo. Malayo po ako sa kanya, basta lang po tinuturo-turo niya po. Malayo. So hindi, pero nasa loob ng isang silid, nasa loob ng isang kwarto. Opo. Oh, sabi mo kanina, Ma'am Lisa, pahapyaw. Parang glance sa Ingles. So hindi na siguro pahapyaw yung tinuturo. Anong tama doon? Your Honor, yung sinasabi po ni LB na dinuro-duro ko siya, yun po ay tindahan. Yung pong tindahan na yun, Your Honor, ay labas-pasok ang mga customer. At the same time, may mga tindera pong nandoon. Kung yun po, Your Honor, ay ginawa ko sa kanya, may nakakita, may nakarinig po, sana po doon pa lang po sa lugar namin sa Mamburao, na nalaman na doon na, naku, si Ma'am Lisa may dinuro tinakot doon, baka kumalat na po yung pangyayari na yon. So, ganun din po doon sa sinasabi niya na pumasok ako doon sa likod bahay na never po akong pumapasok doon. Meron din po silang mga kasambahay, ang mga Ruiz doon, na hindi talaga ako nakikitang pumapasok ko doon, Your Honor. Ako po ay bumibili lang, saglit lang po ang pagbili ko, paglabas ko po ng tindahan, sumasakay na po ako ng motorsiklo, dahil kadalasan pong bumibili ako doon, Your Honor, ay umaga. Almusal po ng mga bata, kaya po ako nagmamadali lagi, dahil papasok po ang mga anak ko, at the same time po, papasok ako ng opisina. So, kanina, at noong huling hearing, ang nabanggit mo ay mobile, nagagasolina. Yung bang gasolinahan, katabi ng tindahan, ano ba ang dala mo? Kasi magkaiba pag mobile na at motorsiklo. Yung motorsiklo, malamang personal mo yan, di ba? Yes, Your Honor. Motor. Di ba? Yung Yes. police, sariling motor. Mobile ba ang dala o motor? Yung time po na nakita ko siya, na bumili po ako ng prutas, nakasakay po ako sa mobile habang naggagasolina po doon sa tapat ng tindahan po ng mga Ruiz. Yun po yung nakasakay ako sa mobile. Pero Pagkatabi yung gasolinahan at tindahan. magkatapat po, Your Honor. Kalye, tawid lang. Tatawid po ng kalsada. Okay, so pagitan ng karsada at pagitan ng tindahan at ng gasolinahan ay may karsada. Yes, Your Honor. Si LB ay nandoon sa Siya po yung nakaupo po dun, Your Honor, sa tabi ng, yes po, sa tindahan po sa may tabi ng freezer. Kaya ko lang po siya nalaman na si LB nung binanggit po ni Franz yung pangalan niya na LB. LB, ang sabi ni Ma'am Lisa ay dapat daw nung dinuduro-duro ka mas marami nakakita. Nung dinuduro-duro ka ba, ikaw lang mag-isa o may mga kasamahan ka? Nasa tindahan po sila lahat. Ako lang po yung sa loob ng kusina. Wala po akong kasama. Saan ka ba dinuro? Sa kusina o sa tindahan? Sa kusina po. Ang kusina ay nasa loob din ng tindahan, sa likuran o sa loob? Sa likod po. Ninatay po yun eh. So pinasok ka pa doon sa loob? Opo, nakatayo po siya sa may pinto ng kusina namin. So may kalayuan, siguro mga 2 dipa. Opo. 1 dipa. So hindi sa loob ng tindahan. So wala nakakitang iba. Wala po. Kami lang po dalawa ang nandun sa loob. Ilang beses ginawa sa iyong pagkakatanda? Ilang beses ginawa sa iyong panduduro? Marami na po. Ilan? Hindi ko na po tanda. Basta po tanda-tanda ko po. Tinuturo-turo niya po ako. Kasi nung unang panduduro, ang sabi mo, ay pag inulit mo pa yan,
Dadamputin kita. Opo. So, dinuro ka uli. Ang ibig sabihin, may sinasabi meron siyang aligasyon na inulit mo. Hindi ka naman dinampot. Hindi po. O, nakailan duro? Para pong 5. 5 beses. Doon din sa kusina. Opo. Yun din, yun din binabanggit mo, yung Ma'am Lisa. Opo. Siya rin yun. Naka-uniforme, hindi? Minsan po naka-civilian po at naka-uniform. In the meantime, nung nangyayari, nasaan yung mga amo mo? Andun po sa tindahan. Naririnig nila? Siguro po. So, bago makapasok noong kusina, kailangan pumasok ka ng tindahan. Opo. Bago ka pumasok ng tindahan, kailangan merong pahintulot? O kahit sinong tao nakakapasok sa loob ng tindahan? Hindi ko po... Hindi, sa iyong pagkakatanda, lahat ng tao ba namimili, papasok sa tindahan o meron lang butas? Gaya ng mga sari-sari store, may butas, iaabot mo ituturo mo yung bibilin mo, doon mo rin iaabot yung iyong bayad. Ano ba yung itsura ng tindahan? Parang grocery na malaki na pwedeng pumasok kahit sino? Rosary po. Grocery. So, yung namimili, ay talagang kukunin yung kanilang gustong bilhin. Halimbawa, yung mga panghalo sa sinigang, kukunin doon, babayaran, dadalhin sa kahera. Tama? Opo. Okay. Kailangan, kahit walang pahintulot, nakapasok sa tindahan. Kailangan ng pahintulot bago makapasok ng kusina? Minsan po may pumapasok doon po sa may kusina namin. Bakit? Kahit hindi empleyado, kahit hindi kasama mo sa trabaho, hindi nakapasok? Opo. Bakit nakapasok? Naliligaw o di pahintulot? Pag may magsisiyar daw po. Nandoon. So, kadalasan, para ka makapasok doon, ay magsisiyar ka, kailangan ng pahintulot. Opo. Nagsasabi sila daw sa amo ko. Sino ang nagbibigay ng pahintulot? Yung pong amo ko, Sino? si Ate Franz. So, yung amo mong babae nagbibigay ng pahintulot para makapasok sa CR na nasa kusina. Opo. Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Hindi nag-CR. Hindi po. Sa iyong pangunawa, di yung ba pagpasok ni Ma'am Lisa noong unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalaman wala? Nandun ka sa loob ng kusina, nasa labas yung iyong amo, sabi mo kanina, sa tindahan. Nagulat na lang po ako na biglang pumasok po si Ganun Ma'am kalayo Lisa. ang grocery ng yung mga estante ng paninda doon sa loob ng kusina? Ganun kalayo? Ilang hakbang? Malapit lang po ang kusina namin doon. So, Hati lang po kasi yun. kung ano nangyayari sa loob ng kusina ay naririnig Opo. nasa loob ng grocery. Opo. Kahit yung mga namimili. Opo. So, ibig sabihin, yung mga kasama mo sa trabaho ay narinig din yung dinuduro-duro ka. Mga busy po yun eh. Siguro po naririnig nila. Nila ang nagkilos sila doon. Siguro may tugtog pa doon, bukas na radyo. Opo. Yung amo mo ay naririnig naman kung dinuduro-duro ka? Opo. Hindi ka na sumagot nung dinuduro-duro ka? Hindi na po. Tahimik na lang po ako. 5 beses. Ano masasabi mo doon, Ma'am Lisa? 5 beses daw, pasok ka doon sa kusina, galing sa tindahan. Wala pong katotohanan yun, Your Honor. Kung yung po, ang grocery po, Your Honor, nila is plywood lang po na pinaka-estante ang pagitan. So kung siya po ay pinagalitan ko or pinagsalitaan ko siya ng hindi maganda, automatic po yun, maririnig po sa labas. Dahil magkadikit lang po yun, Your Honor. At wala po akong purpose para pumasok po dun sa kusina dahil ako po ay isang customer. Hindi humingi ng tulong sa inyo ang Garcia family na nagsumbong na may ginagawang mali. Si Nanang LB Vergara at kayo ay sumaklolo. Wala pong humihingi ng tulong sa akin. Sino man tao po dun sa tindahan, Your Honor. So, pinapabulaanan mo rin na ikaw ay kamag-anak, hindi ka kadugo, hindi ka kalahi. Hindi po, Your Honor. Pero katagal mo nakilala sina Mr. and Mrs. Ruiz? Bali po, Your Honor, nakilala ko po sila nung 2015. Nung ang tindahan pa lang po, Your Honor, ay nasa kalsada pa. Kasalukuyang ginagawa po yung palengke. So, nakikita ko po sila. Tapos 2020 po, yun nga po yung time na bumili ako, hindi po kami masyadong, kumbaga hindi kami vibes po ng Ruiz family. Tapos nag-pandemic, busy na po ang kapulisan para sa mga checkpoint. Katunayan po, Your Honor, ako po ay nag-iikot sa bayan ng Mamburao, nagbabandilyo regarding po sa COVID, yung health protocol. And tuwing bagyo po, ako rin po ang naaatasan na magbandilyo
doon po sa sa mga coastal area. So, yan, ibig sabihin, ano? Bandilyo, yung nagpapaalala po sa tao na dapat na lumikas pag may... Announcer. Yes, Announcer. Your Honor. So, ako po sa Bumburaw ay madalas po ako talagang naririnig na nagbabandilyo po at nag-iikot. Di gamit ka megaphone. Yes, Your Honor. Kasama ko po ang mga... madalas ko pong kasama yun, Your Honor, pagbagyuhan MDR. And pag sa health protocol po, minsan po may mga kasama kami na mga taga-LG yung Mamburao. So pag nag-iikot ka, nag-a-announce, lockdown nun eh. Malamang-lamang ay, pakipatay na yun sa screen, malamang-lamang ang kaugnayan mo na nag-iikot kasi nagpapatupad ng lockdown, barangay captain? Minsan po kasama namin ang mga kapitan kung saang barangay po nasasakop. Minsan po yung mga barangay tanod po. So pag anong barangay pa itong kinamanang LB? Barangay 7 po, Your Honor. Barangay 7. So pag ikot nyo, nakasama ang kapitan, wala ba nabanggit si kapitan na Kapitan, Ma'am Lisa, meron kang pumunta rito na LB na bumalik uli sa amo. Kilala mo ba yon? Hindi nyo napag-usapan yung... Wala po, Your Honor. Ano magkakilala kayo ni Kapitan Patal? Opo, kasi po, Your Honor, isa po ako sa nag-iikot sa 15 barangays. Nagkakandak po ako ng symposium lecture. Kaya lahat po ng kapitan, kilala po ako. Ako rin po ang uma-attend ng BADAC and BPOC meeting monthly. So, hindi nyo napag-usapan ni Kapitan yung tungkol sa kaso ni Manang LB? Hindi po, Your Honor. Nakita ko lang po siya nung sa TV na. Ito na yung Ito na pong huli. Itong pagkakakilala nyo sa pamilya Ruiz, dahil may tindahan dati sa labas nung ginagawa kanya yung pamilihang bayan, yung huling sinasabi ni LB ay 2020, kayo po ba ay maituturing na kung hindi kayo kamag-anak, ibigan? Hindi po, Your Honor. As in, ang relasyon lang po namin sa kanila is customer po nila ako. Suki. Suki. Yes, Your Honor. So, suki, yung suki, ano talaga yan? Nagsisigawan pa yan. Alam mo, sa Divisoria, pag pumunta ka, kahit di ka suki ang tawag sa'yo eh. Suki, dito ka na, parinig ka na. Diba? So, suki ka, ang trato sa'yo. Yes, Your Honor. Marami po talagang namimili doon sa tindahan ng mga Ruiz dahil mura po ang paninda nila. So, suki ka, nakaka-discount ka rin siguro. Hindi naman po, Your Honor. Kung ano po yung presyo nila, sa iba, presyo rin po sa akin.